napakadali. Pag decimal, meron tayong 0.1. O, plus minus, napakadali. Kunyari 0.1 plus 2.5. So kapag pagpa-plus ng decimal, napakadali lang. I-align mo lang yung decimal point. Oh, yan. Tapos i-add mo kasi plus 2. So magkakaroon ka ng 6 decimal then 2. Yan na. Kung minus naman, let's say meron tayong 32.1 minus 11.25. Yan. So ilagay mo si 32.1, then ipantay mo yung decimal point mo. Then kapag may space dyan na kulang, lagyan mo ng 0. Yun. Then i-minus natin dahil subtraction to. Okay? Then di pwede baka kailangan magbaro, di ba? Yan, magiging 10 to, magiging 5, magbaro ulit, magiging 1, magiging 10, magiging 8, decimal point 0, then 2. Ito na yung sagot natin. Dali-dali eh, para ia-align, hindi tas magbabaro kung kailangan, pag hindi wag. Diretso na, no? Pag multiply naman, sabi natin pag multiply, o kunyari man tayong 0.1 times 3.5. So lagay lang natin siya ng 0.1 times 3.5. So same lang, multiply mo lang ng normal. Yan, 0.5. Mamaya ka na maglagay ng decimal point, then magiging 3 to. Then magkakaroon to ng 0. Baka hindi tayo marunong mag-multiply, ha. Nako. Then pag nakuha mo na yung sagot niyan, bibilangin mo kung ilan yung decimal point mo. So meron tayong 1, 2, then galing sa pinaka rightmost, move ka dalawa kasi nga dalawa yung decimal, dito yun. Ano yung sagot? Another example, let's say meron tayong 32.1 times 11 1.2. Well, yan. Pa hindi ko na papahirapan yung sarili ko. Pawa naman ako. So ayan. 1.2. Yan. Paka-easy na ito. 2, 12. Yan. Pa hindi ko na papahirapan yung sarili ko. Pawa naman ako. So ayan. 1.2. Yan. Paka-easy na ito. No? So magkakaroon tayo ng 2, 4, 6. Gets na yan kung paano naging 2, 4, 6. Tapos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Napakadali. So magiging 2, 5, 9, 5, 3. Then bilangin yung decimal point. Meron tayong isa dito, meron tayong dalawa dito. So lahat sila ay 3. So 1, 2, 3, nandito yung decimal point mo. So ganoon lang siya sa multiply. Ito na yung divide ng decimal. For example, meron tayong 0. Wag mo na may decimal yung ano. So alam natin na nyari 12 divided by 0.6. Napakadali. Ang sagot, napakadali niyan, no? Dividend natin. Dividend, tas ito yung divisor. So, di ba sabi natin kung gagawa ka ng ganito, ilalagay mo sa loob yung unang number o yung dividend, tas nandito yung divisor. So, kapag yung divisor mo may 20, yan tama. May decimal point, di ba may decimal point? O, gawin mo tong whole number by moving it to the right. So, magiging 6 na to, di ba? Dahil nag-move tayo ng decimal papuntang right, yung dividend natin, i-move din natin ng 1. Tandaan po, kapag yung dividend mo is whole number, nasa pinaka-last yung decimal point niyan, no? So mag-move tayo ng isa. Santo bakit tayo nag-move? Kasi nga nag-move tayo sa divisor. Okay? Gigets ba? Bahala kayo, hindi nyo nagigets. Sinisi. Yun, no? So magiging, bakit siya naging 120? Kasi may space siya dito. May space. Yun, no? Then proceed ka na divide normal. Magiging 2 to, magiging 0, magkakaroon ka ng 20. Gets na yung kung bakit naging 20. O para sa hindi na-agad, so magiging 12 yan. 0, bring down 0. Ayan, no? Dali-dali. Okay? Gets yun? Dali-dali. So paano naman kung 5? Kung wala naman tong decimal point, ibig sabihin whole number na siya. So kapag ganyan, copy mo lang yung place ng decimal point mo sa dividend. Then 3 divide 5 is 0. Then magkakaroon ka dito ng 0. Magiging 35 to kasi bring down natin si 5. Then magkakaroon ka ng 0.7. So yun lang. Napakadali. Okay.